Master Jet, ask ko lang po, paano po ba yun? Kasi 5,000 na lang ang net pay. Tapos may additional na contribution sa PhilHealth. Maa-unded na ba ako nito all the time? Thanks po. So, yun nga, yun po yung posibleng mangyayari dyan. No? Kung hindi po tataas yung sahod, ay panigurado na mananatili na magkakaroon ng undeducted obligation ang inyo pong payslip, ang inyo pong sahod, dulot po ng pagtaas ng contribution sa PhilHealth. So, mananatili po yon yung undead na ganon kung hindi po tataas yung sahod. Kasi nga, tumaas yung mandatory na deduction which is yung PhilHealth. Ang pwede na pong magiging solusyon dyan, maliban sa pagtaas ng sahod, is kung kayo po ay mag-a-apply ng renewal sa kahit saan man pong loan doon po sa nag-i-exist na deduction sa inyo pong sahod. For example, meron kang 3 bangko na naka-loan o kaya ay meron kang isang GSIS. Kapag ikaw ay mag-renew sa kahit saan po dyan, ngayon iisipin natin, baka hindi tayo papayagan mag-renew kasi meron tayong undeducted obligation. Pwede po naman na ma-approve yung application ninyo for renewal, provided na kapag nag-renew kayo, huwag nyong i-renew ng mas mataas na amortization o kaya ay the same amortization. Babaan po ninyo yung loan amount ninyo para mas mababa yung kanyang magiging amortization in a way na yung kulang doon sa inyo pong sahod ay mako-cover doon sa pagbaba ng amortization. So ang mangyayari po niyan, kapag babaan ninyo yung amortization doon sa renewal ninyo, so makakapasok na yung nasa undead na dulot ng PhilHealth increase. Hindi naman po ganun kalaki yung magiging kulang sa sahod po dyan kapag dulot lamang ito ng PhilHealth. So it means na hindi rin naman po gaanong kalaki yung magiging requirement sa ibaba sa inyong loan amount para bababa yung amortization at makakapasok yung nasa undead. So yun po yung nakikita nating pwedeng solusyon dito. So if ever mag-renew kayo, saan man doon sa mga nakadeduct sa inyong sahod o kaya yung mga deduction na nasa payslip or sa GSIS ba, ibabaan nyo na lamang po yung loan amount. No? Mako-compute po yan ng mga personnel ng PLI kung magkano dapat yung magiging loan amount ninyo na mas mababa sa original para makakapasok yung nasa undead portion. And that way, ay pwede po na ma-approve ng inyo pong loan verifier ang inyo pong loan application, nakaka-renew po kayo, at the same time ay yung epekto po niya ay mawawala yung nasa undeducted obligation portion ng inyo pong payslip.